Kailangan po natin ulitin ang pagpaalala at babala tungkol sa The Big One, guys. Sinabi ng ating kaibigan kahapon ng alas 6 kasi may nagpaabot sa atin na pitsa 22 ng April ay magkakaroon po daw ng 8.2 magnitude. Kaya agad tayong pumunta kahapon sa ating mga kaibigan at itanong kasi hindi po nangyari, no? At mayroon pong hinulaan si G. Costura yata na magkakaroon po daw ng lindol na alas 3 pa, basta nasa umaga na magaganap. Kaya agad natin pinuntahan si kaibigan, tinanong natin kung mayroon po bang lindol na magkakaroon po ng 8.2. Kaya sinabi ng ating kaibigan wala. Pero kung mayroon mang mga paglindol, mahina lang. Kaya nagkakaroon po ng lindol na mahina. Wala pong naganap na lindol na sinabi ng ating kaibigan. Yung 7.7, 7.2, wala. Diba? Kaya ngayon, muli tayong magpaalala kasi bawat araw ay iba-iba po ang mga impormasyon na makukuha na ating kaibigan. Ngayon, gusto kong malaman ninyo para po makapaghanda at hindi lang lagi magkampante dahil po nagaganap na. Sinabi ng ating kaibigan na ang mga sign kapag mayroon The Big One, kaya ito na kaibigan. Oo, gusto kong i-update muli yung The Big One kasi po mayroon pong nagaganap na lindol, mahina naman, hindi naman po malakas sa Sarangani. Kaya nais ko nga malaman ngayon, ito na ba ang kinatatakutan ng lahat sa Phivolcs, yung The Big One na ipinapaabot po nila kasi nagkakaroon na po ng mga sign ngayon. Nako po guys, ito po yung nakakatakot. Alam po ninyo, may mga lugar po ngayon na sobrang init na. Kaya mayroon pong pagyanig pero hindi naman po ito nakakatakot kasi po hindi po sinabi ng ating kaibigan na mayroong 8.2 na lindol. Hindi, wala pong nangyari. Hindi po yan pwede mahulaan nyo kung ano po ang magaganap. Pero sinabi ng ating kaibigan mayroong pagyanig, dapat hindi po tayo magkampante. Aabot ng 5 o 6, yun. Pero kung sa 7, hindi. Kapag umabot ito ng 7, ibig sabihin nito, delikado. Kung tatanungin kita kaibigan, para maipaabot natin sa lahat ng mga tao na kanilang kinatatakutan na magaganap, lalo na sa Metro Manila, tulad po ng Phivolcs nagpaabot na malapit na po talaga ang The Big One. Ano po ang inyong matugon po dito na maipaabot sa mga tao? Nako, sinabi na po ng ating kaibigan kahapon man yata yung isang araw na yung mga sign na tinuturo niya, kung meron kayong nakikita doon guys na unti-unti nang nagaganap, ibig sabihin nito maghanda kayo guys. Kapag meron pagyayanig po talaga, ibig sabihin nito magkakaroon po tayo ng 7 point lindol. Kaya dapat mag-ingat kayo. Sana no, tatama lang ito sa mga lugar na wala pong mga building at hindi malapit sa dagat. Dahil po buhay, ilang buhay po yung mawawala dito. Kapag sa Manila ang tatama, part ng Manila guys, kung saan man po malapit-lapit kayo sa Manila, dapat po maghanda at mag-ingat kayo kaibigan. Oo nga, maraming nagsasabi na handa po sila sa anong mga mangyayari. Pero ito po yung masabi natin, kung handa po kayo, kung sakali man na mayroon pong mamamatay na mga kamag-anak nyo, sana hindi po din kayo iiyak at hindi kayo pwedeng matablan ng sakit para prangkahan na lang. Kasi marami pong nagsasabi guys, handa na po kami, wala kami malipatan, nasa taas po kami ng building, nakarinta. Yun. Kung mayroong mangyayari, huwag po kayong iiyak, yun lang. Basta ang sinasabi ng ating kaibigan ay ikakabuti lang po ito. Kaya yung nagaganap po ngayon ng mga panahon natin, no,
iba-iba, sobrang init, may mga lugar na tinatamaan ng ulan, baha. Pero guys, kapag ito ang mangingibabaw yung init, no? Ibig sabihin nito, malapit na ang dabiguan. Kasi nagaganap na po. At nagpapatuloy na ang mga P-blocks na nagpapaabot. Sunod-sunod ang kanilang pagpapaabot sa mga tao na dapat hindi tayo magkampante. Kahit si kaibigan guys, natatakot na sa magaganap. Kung doon sa Manila ito tatama, yung 7.7 magnitude, sigurado. Estimated na nga, ilan na po ba estimated na mamamatay? 30,000 o 50,000 ba? Lalo na yung mga wounded, yung mga kasamdan, di ba, matatabunan dyan. Ayaw po natin na mangyayari yan. Kaya ipinapaabot nga ng mga tao yung P-blocks para hindi po mapapahamak ang tao at para makalikas po sila doon sa area na binabanggit nila. Kaibigan, di ba? Ano po? Ha? Oo, totoo yan. Guys, nakita ni kaibigan guys, malapit na po. Meron po talagang masagupa natin na malakas na lindol. Sa totoo lang, nung yumanig ang sa Sarangani, wala po kaming nararamdaman po dito sa Mindanao. Dito sa Davao del Norte na mayroong pagyanig. Wala kaming nararamdaman po. Hindi po talaga umabot dito sa amin. Kaya posible ito sa Manila, Cebu. Dapat kayo mag-ingat. Kapag ang Manila, pag tinatamaan po ng malakas, Diyos ko, sana ay hindi ito mangyayari. Yung estimate nila na mamatay ng tao, grabe. Kaibigan, huling ipapaabot mo ano po. Lagi po kayong manalangin. Yon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi na maganda ang panahon natin. Sobra na ang ating nasasagupa na makaguluhan at saka kalamidad. Hindi na po ito ordinaryo lang guys. Ito po ang ibig sabihin nito kapag ganito po. Malapit na po talaga na magaganap yung nakasulat sa Biblia na paparito po para ang tao parusahan dahil po sa mga kasalanan. Sus, grabe kaibigan. Napakasakit po isipin pag naabutan ang tao kung nagpapatuloy po ng kasalanan. Di ba? Oo nga, totoo po yan. Kaya dapat po talaga hanggat mayroon tayong chance ngayon guys, dapat po makapag-taimtim po ang ating pagdarasal po ngayon. Humingi tayo ng tawad at saka lalo na yung mga kalamidad na kinatatakutan po natin, wala na, malapit na. Ang binanggit po ng P-blocks na abot po ng 8.2, hindi man po yan na mahulaan kung anong pitsa, kung ano pong oras, anong buwan, ngunit malapit na. Kaya ingat na lang po tayo. Salamat po kung sino man po ang kumuha nitong mga advice na mga babala ng ating mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo.